Nang magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya, at sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap." At walang taong tumayo na kasama niya samantalang si Jose ay napakikilala sa kanyang mga kapatid. At siya'y umiyak ng malakas, at narinig ng mga Egyptian, at narinig ng sangbahayan ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama?" At ang kanyang mga kapatid ay hindi manggakasagot sa kanya, sapagkat sila'y nagugulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo." At sila'y lumapit, at kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati, o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang magadya ng buhay. Sapagkat may 2 taon nang ang kagutom ay nasa lupain, at may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid, o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa, at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at Kanya akong ginawang ama kay Faraon, at Panginoon sa buong niyang bahay, at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo, at pumaroon kayo sa aking ama, at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose, ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto, pumarito ka sa akin, huwag kang magluwat. At ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen, at malalapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak, at ang iyong mga kawan, at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik. At duoy kakandilihin kita, sapagkat may 5 taong kagutom pa, baka ikaw ay madukha, ikaw at ang iyong sangbahayan, at ang lahat ng iyo. At, narito, nakikita ng inyong mga mata at ng mga mata ng aking kapatid na si Benjamin, na ang aking bibig ang nagsasalita sa inyo. At inyong sasaysayan sa aking ama ang aking buong kaluwalhatian sa Ehipto, at ang inyong buong nakita, at kayo'y magmamadali at inyong ibababa rito ang aking ama. At siya'y humilig sa leeg ng kanyang kapatid na si Benjamin, at umiyak, at si Benjamin ay umiyak sa ibabaw ng kanyang leeg. At kanyang hinagkan ang lahat niyang kapatid, at umiyak sa kanila, at pagkatapos ay nakipagsalitaan sa kanya ang kanyang mga kapatid. At ang kabantugang yaon ay naibalita sa sangbahayan ni Faraon, na sinasabi, nagsidating ang mga kapatid ni Jose, at ikinalugod ni Faraon, at ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Faraon kay Jose, sabihin mo sa iyong mga kapatid, ito'y gawin ninyo, pasanan ninyo ang inyong mga hayop, at kayo'y yumaon, umuwi sa lupain ng Kanon. At dalhin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sangbahayan, at pumarito kayo sa akin, at aking ibibigay sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto, at kakanin ninyo ang katabaan ng lupain. Ngayoy inuutusan ka, ito'y gawin ninyo, kumuha kayo ng mga kariton sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga bata, at sa inyong mga asawa, at dalhin ninyo rito ang inyong ama, at kayo'y pumarito. Huwag din ninyong lingapin ang inyong pag-aari, dahil sa ang buti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel, at binigyan sila ni Jose ng mga kariton, ayon sa utos ni Faraon, at sila'y binigyan ng mababaon sa daan. Sa kanilang lahat ay nagbigay siya ng mga pampalit na bihisan, ngunit kay Benjamin ay nagbigay siya ng 300 putol na pilak, at 5 pampalit na bihisan. At sa kanyang ama ay nagpadala siya ng ganitong paraan, 10 asnong may pusang mabuting mga bagay sa Ehipto, at 10 asno na may pusang trigo at tinapay at pagkain ng kanyang ama sa daan. Sa ganito ay kanyang pinapagpaalam ang kanyang mga kapatid, at sila'y yumaon, at kanyang sinabi sa kanila, huwag kayong magkaaalit sa daan. At sila'y sumumpa mula sa Ehipto, at naparoon sa lupain ng Canaan, kay Jacob na kanilang ama. At kanilang isinaysay sa kanya, na sinasabi, si Jose ay buhay pa, at siya'y puno sa buong lupain ng Ehipto. At ang kanyang puso ay nang lupaypay, sapagkat di niya pinaniwalaan sila. At kanilang isinaysay sa kanya ang lahat ng salita ni Jose, na kanyang sinabi sa kanila, nang kanyang makita ang mga karitong ipinadala ni Jose upang dalhin sa kanya, ay nagsauli ang diwa ni Jacob na kanilang ama. At sinabi ni Israel, siya na, si Jose na aking anak ay buhay pa, ako'y paroroon at titingnan ko siya, bago ako mamatay.